Welcome to Stellar Newsium. News YouTube News Hub. Stellar News PH, yung YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ilang netizens, kinuwestiyon kung bakit La Ie Obiena Benny kinilala ng isang kilalang powdered chocolate brand. Maraming netizens ang nagtatanong kung bakit si Ie Obiena, isang Filipino pole vaulter at world-class athlete, ang napili ng Milo bilang ambasador, imbes na ang iba pang kilalang atletang Pilipino gaya ni Carlos Yulo, ang multi-medalist sa gymnastics. Lumakas ang diskusyon na ito sa social media, partikular na sa dating Twitter, kung saan nagbahagi ng kanilang opinyon ang mga netizens tungkol sa kung sino ang mas nararapat sa endorsement. Ayon sa isang netizen, "I like Ie and I admire his personality, pero bakit hindi yung mga bronze medalist natin na boxers ang nandito? Sorry to ask kasi naintindihan ko yung kay Yulo, pero yung sa mga boxers natin nasaan sila? Olympian bronze medalist sila Dito ipinapakita na hindi lang si Yulo ang napupuna kundi pati ang iba pang mga atletang nagbigay ng karangalan sa bansa, tulad ng mga boksingerong nag-uwi ng bronze sa Olimpiko. Isa pang netizen ang nagkomento, nag-ingat lang siguro ang Milo. Now na maraming kumukuha kay Carlos as endorser and he is currently not under contract, baka magkaroon ng conflict. I don't think dragging his family problems into it is necessary. Dito naman lumalabas ang spekulasyon na maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi napili si Yulo ay ang kanyang posibleng kontrata o personal na mga issue. Habang patuloy ang diskusyon, may ilan ding netizens na ipinagtanggol ang Milo at si Ie Obiena, sinasabing nararapat lang na bigyan ng pagkilala si Obiena dahil sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng sports. Ang kanyang pagkapanalo ng silver medal sa World Athletics Championships ay isang napakalaking tagumpay para sa bansa na maituturing na isang karangalang pambansa. Isa pang netizen ang nagsabing, let's not forget na deserving din si Ie Obiena. Minsan we focus too much on one athlete na nakakalimutan natin na marami tayong world-class athletes na nagbibigay ng pride and honor sa bansa. Samantala, ang Milo ay kilala sa matagal na nitong tradisyon ng pagsuporta sa mga batang atleta at pagsulong ng sports development sa Pilipinas. Marami na itong mga naging ambassadors mula sa iba't ibang sports, at patuloy itong sumusuporta sa mga Filipino athletes na nagpapalawak ng kaalaman at kahusayan sa larangan ng esport. Gayunpaman, patuloy pa ring umaalinggaw ang mga komento ng netizens, at hindi pa rin nawawala ang pagkukumpara ng mga atleta pagdating sa endorsements at recognitions mula sa mga kilalang brand. Ang tanong na ito ay nananatiling usapin sa mundo ng sports marketing at endorsements. Ang pagpili kay Ie Obiena bilang endorser ng Milo ay nagdulot ng pagtatanong mula sa ilang netizens, lalo na't may iba pang tanyag na atleta tulad ni Carlos Yulo na kinikilala rin sa international stage. Bagamat parehong kilala ang dalawang atleta, mas pinili ng Milo si Ie Obiena, marahil dahil sa kanyang malalim na koneksyon sa values ng brand at kanyang patuloy na tagumpay sa pole vaulting, lalo na't siya ang unang Filipino na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Bukod dito, maaaring ang kanyang disiplina, focus, at pagiging inspirasyon sa kabataang Pilipino ay akma sa kampanya ng Milo na sumusuporta sa sports development at physical fitness sa bansa. Hindi rin mayaalis na ang desisyon ng mga kumpanya tulad ng Milo ay maaaring base sa mga kasalukuyang kontrata, availability, at market appeal ng isang atleta sa mas malawak na audience. May mga haka-haka rin na maaaring umiwas si Milo sa pagkuha kay Yulo bilang endorser dahil sa dami ng endorsements na hawak nito at upang maiwasan ang posibleng conflict sa iba pang brand associations ni Yulo. Bagamat may iba't ibang opinyon ang mga netizens, malinaw na parehong kinikilala ang kontribusyon nina Obiena at Yulo sa larangan ng sports, at ang kanilang tagumpay ay nagdadala ng inspirasyon sa maraming Pilipino. May ilang netizens ang naglabas ng opinyon na maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi si Carlos Yulo ang napili ng Milo bilang endorser, ay dahil sa mga isyong personal na kinakaharap ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang kahangahangang tagumpay bilang isang atleta, may mga nagsasabi na mas gusto ng mga malalaking brand tulad ng Milo na umiwas sa anumang kontrobersya o mga isyong maaaring makasama sa kanilang imahe. Ayon sa mga haka-haka ng ilang netizens, maaaring nag-ingat ang Milo na makasama sa anumang posibleng komplikasyon na dulot ng mga isyong personal o mga problema sa pamilya ni Carlos Yulo, lalo na at maraming brand na rin ang kumukuha sa kanya bilang endorser. Ilang netizens, kinuwestiyon kung bakit La Ie Obiena Benny kinilala ng isang kilalang powdered chocolate brand. Maraming netizens ang nagtatanong kung bakit si Ie Obiena, isang Filipino pole vaulter at world-class athlete, ang napili ng Milo bilang ambasador, imbes na ang iba pang kilalang atletang Pilipino gaya ni Carlos Yulo, ang multi-medalist sa gymnastics. Lumakas ang diskusyon na ito sa social media, partikular na sa
dating Twitter, kung saan nagbahagi ng kanilang opinyon ang mga netizens tungkol sa kung sino ang mas nararapat sa endorsement. Ayon sa isang netizen, I like EA and I admire his personality, pero bakit hindi yung mga bronze medalist natin na boxers ang nandito? Sorry to ask kasi naintindihan ko yung kay Yulo, pero yung sa mga boxers natin nasaan sila? Olympian bronze medalist sila. Dito ipinapakita na hindi lang si Yulo ang napupuna kundi pati ang iba pang mga atletang nagbigay ng karangalan sa bansa, tulad ng mga boksingerong nag-uwi ng bronze sa Olimpiko. Isa pang netizen ang nagkomento, nag-inat lang siguro ang Milo. Now na maraming kumukuha kay Carlos as endorser and he is currently not under contract, baka magkaroon ng conflict. I don't think dragging his family problems into it is necessary. Dito naman lumalabas ang spekulasyon na maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi napili si Yulo ay ang kanyang posibleng kontrata o personal na mga issue. Habang patuloy ang diskusyon, may ilan ding netizens na ipinagtanggol ang Milo at si EA Obiena, sinasabing nararapat lang na bigyan ng pagkilala si Obiena dahil sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng sports. Ang kanyang pagkapanalo ng silver medal sa World Athletics Championships ay isang napakalaking tagumpay para sa bansa na maituturing na isang karangalang pambansa. Isa pang netizen ang nagsabing, let's not forget na deserving din si EA Obiena. Minsan we focus too much on one athlete na nakakalimutan natin na marami tayong world-class athletes na nagbibigay ng pride and honor sa bansa. Samantala, ang Milo ay kilala sa matagal na nitong tradisyon ng pagsuporta sa mga batang atleta at pagsulong ng sports development sa Pilipinas. Marami na itong mga naging ambassadors mula sa iba't ibang sports. At patuloy itong sumusuporta sa mga Filipino athletes na nagpapalawak ng kaalaman at kahusayan sa larangan ng esport. Gayunpaman, patuloy pa ring umaalinggaw ang mga komento ng netizens, at hindi pa rin nawawala ang pagkukumpara ng mga atleta pagdating sa endorsements at recognitions mula sa mga kilalang brand. Ang tanong na ito ay nananatiling usapin sa mundo ng sports marketing at endorsements. Ang pagpili kay EA Obiena bilang endorser ng Milo ay nagdulot ng pagtatanong mula sa ilang netizens, lalo na't may iba pang tanyag na atleta tulad ni Carlos Yulo na kinikilala rin sa international stage. Bagamat parehong kilala ang dalawang atleta, mas pinili ng Milo si EA Obiena, marahil dahil sa kanyang malalim na koneksyon sa values ng brand at kanyang patuloy na tagumpay sa pole vaulting. Lalo na't siya ang unang Filipino na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Bukod dito, maaaring ang kanyang disiplina, focus, at pagiging inspirasyon sa kabataang Pilipino ay akma sa kampanya ng Milo na sumusuporta sa sports development at physical fitness sa bansa. Hindi rin mayaalis na ang desisyon ng mga kumpanya tulad ng Milo ay maaaring base sa mga kasalukuyang kontrata, availability, at market appeal ng isang atleta sa mas malawak na audience. May mga haka-haka rin na maaaring umiwas si Milo sa pagkuha kay Yulo bilang endorser dahil sa dami ng endorsements na hawak nito at upang maiwasan ang posibleng conflict sa iba pang brand associations ni Yulo. Bagamat may iba't ibang opinyon ang mga netizens, malinaw na parehong kinikilala ang kontribusyon nina Obiena at Yulo sa larangan ng sports, at ang kanilang tagumpay ay nagdadala ng inspirasyon sa maraming Pilipino. May ilang netizens ang naglabas ng opinyon na maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi si Carlos Yulo ang napili ng Milo bilang endorser, ay dahil sa mga isyong personal na kinakaharap ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang kahangahangang tagumpay bilang isang atleta, may mga nagsasabi na mas gusto ng mga malalaking brand tulad ng Milo na umiwas sa anumang kontrobersya o mga isyong maaaring makasama sa kanilang imahe. Ayon sa mga haka-haka ng ilang netizens, maaaring nag-ingat ang Milo na makasama sa anumang posibleng komplikasyon na dulot ng mga isyong personal o mga problema sa pamilya ni Carlos Yulo. Lalo na at maraming brand na rin ang kumukuha sa kanya bilang endorser. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.